15 minuto matapos magsimula ang meeting, nagsasalitang isa sa mga counselor ng lungsod at nakikinig ang lahat ng biglang naramdaman ni Eliza ang pagdampi ng isang braso sa kanyang hita. Nagulat siya pero kagad ding nakabalik sa maayos na pag-upo. Sinundan niya ang kamay at nakitang si Tyrone pala yon. Kusang umungol si Eliza dahilan para mabilis siyang kumilos at mabilis niyang tinakpan ang bibig niya. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Eliza at nakaramdam kaagad ng hiya si Eliza. Kasalanan ko yun, please go on, sabi ni Tyrone at nagpatuloy ang counselor. Bakit niya pinagtanggol si Eliza? Naisip ni Carlito. Galit na galit siya sa pag-iisip na mukhang nagiging maayos ang relasyon ni na Tyrone at Eliza. Samantalang patuloy sa ginagawa si Tyrone kay Eliza, kinailangan takpan ni Eliza ng 2 palad ang bibig niya. Pilit na hindi umungol na malakas. Oh gosh, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pleasure, napakahigpit ng hawak niya sa kanyang ballpen hanggang sa mabali ito nang ilihis ng mga taong kanilang atensyon kay Eliza. Mabilis na nagsalita si Tyrone. Go on. Sabay-sabay na inalis ng lahat ang tingin sa kanya at nagpatuloy si Tyrone sa pagpasok ng malalim. Alam ni Carlito na may kakaiba pero hindi niya ito maintindihan. Inalis si Tyrone ang kanyang nang makita niyang ayaw niyang magkalat ito. Nagpatuloy ang pagpupulong at kalaunan ay natapos ng 9 p.m. Si Tyrone ang unang tumayo pagkatapos ay nagsimulang tumayo ang lahat. Gusto sana ni Carlito na iwan ni Tyrone si Eliza para magkaroon siya ng oras na harapin ang babae para sa pagiging bastos sa kanya. Pero magkatabi si Eliza at Tyrone sa paglalakad. Lumapit si Carlito sa kanila at nagtanong, Mr. Tyrone, bakit ka sinusundan ng sekretarya mo? 9 p.m. na, hindi ba dapat umuwi na siya sa bahay niya? Nabibwisit na si Tyrone kay Carlito. Bakit ba ang hipokrito niya? Alam niyang kasal na sila pero ang hilig mang istorbo. Alam ni Carlito na hindi nila gusto ni Eliza na isa publiko ang kanilang kasal dahil ito ay temporary kaya naman patuloy niyang sinasamantala iyon. Although sekretary ko siya, responsibilidad ko rin na makauwi siya ng ligtas. Ani Tyrone at sumang-ayon ng mga taong nakikinig sa mahisaysay ang sinabi ni Tyrone. Pero hindi pa tapos si Carlito kaya dali-dali siyang nagsalita. Pero sa mga nakaraang pagpupulong, aalis ka kaagad sa meeting. Samantalang ang sekretarya mo naman ay aalis lang pagkatapos naming lahat. Hindi ba magkakamali ang mga tao ng impression sa iyo at sa iyong sekretarya? Parang bakit bigla mo na lang gustong umuwi siya ng ligtas? Naiwan ko lang ang wristwatch ko sa sakyan ni Mr. Tyrone's, kaya ako nakasunod sa kanya dahil kukunin ko yon. It's nothing personal, huwag niyo ho sanang isipin na masama, sabi ni Eliza kay Carlito. Mayor, parang nagagalit ka ata sa sekretary ko at may plano ka sa kanya kasi di ba? Bakit mo gugustuhin na magstay siya dito? Let the world know na kung may mangyari man sa sekretary ko, hindi makakaligtas si Mayor at ang kanyang buong pamilya. Deklara niya ng may kapangyarihan pagkatapos ay umalis kasama si Eliza na iniwan ng lahat. Naikuyom ni Carlitong panga sa galit dahil mukhang protective si Tyrone kay Eliza. Kung si Tyrone ay nasa likod ni Eliza, sino siya at ang kanyang pamilya para tumayo laban sa kanya? Naalala ni Carlitong nanay ni Eliza at kung gaano ito kaganda. Masipag at loyal, mahal na mahal nilang isa't isa pero nang ipinanganak si Eliza, pinag-uusapan ng mga taong kamukha ni Carlito si Eliza. Pero may tinatago siyang relasyon noon sa isang babae at lagi siyang nagigilty dito pero desperado ng babaeng si Conchita na paalisin ng asawa para palitan ito. Biglaan ng pagkamatay ng ina ni Eliza dahil hindi naman siya nagkasakit pero natagpuan ng bangkay nito sa bahay ng isang gigolo. Pinagtapat ng gigolo na palagi silang nagtatalik ng nanay ni Eliza at maging si Eliza ay anak niya. Nadurog ang puso ni Carlito nang marinig niya ito at saka galit na dinalang kanyang lihim na kabit at ang kanyang anak na babae para tumira sa bahay niya. Pero sa totoo lang, may nag-set up ng kamatayan sa ina ni Eliza at nagbayad ng gigolo para kumbinsihin si Carlito. Mula noon, hindi na tinuri ni Carlito si Eliza bilang kanyang anak. In fact, sa tuwing binubuli siya ng kabit at isa pang anak niya, pumipikit na lang siya. Para sa kanya si Eliza anak lamang ng isang gigolo. Nang dumating sina Eliza at Tyrone sa loob ng kotse at ang partition ng sasakyan ay naayos. Tinanong niya ito, So, nasiyahan ka ba? Sa meeting? Opo, masaya po sir. Anong meeting? Sa ginawa ng mga daliri ko sa'yo. Oh, namula siya at sumagot. Ayun, hindi niya alam kung anong salitang gagamitin para ilarawan ito dahil ayaw niyang i-encourage siya na gawin yun sa ibang meeting. Mukha talagang mainit ang dugo ng tatay mo sa'yo
Siya ba talagang ama mo o ganun lang kalaki ang hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa? Sigurado akong tatay ko siya, pero hindi na niya ako kinikilalang anak. Ang mahal niya na lang ngayon ay yung kabit niya at ang anak niya sa babae. Sabi ni Eliza na paiwas ang tingin si Tyrone sa kanya tini na nagsalita pa. Tiningnan ni Eliza ang kanyang side profile at nagtaka kung gaano ka-weird ang isang lalaking tulad ni Tyrone Aliman. Tinanong lang siya nito at nagpaliwanag lang ito para hindi siya umimik. Ibig sabihin wala siyang masabi. Nanatiling tahimik si Tyrone hanggang sa huminto ang sasakyan sa garahe ng kanyang mansyon. Nang makalabas na sila at nagsimula na maglakad papalabas, kawawa naman ang buhay mo. Wala sa iyong pagmamahal ng asawa mo at lahat ng pamilya mo ay laban sa'yo. Hindi miserableng buhay ko. Biniyayaan ako ng 6 na anak ko. Sapat na sila at sobra-sobra pa sa pamilyang kailangan ko, sabi ni Eliza. Nilingon siya ni Tyrone at nakita niya matapang na pagmumukha niya. Buti na lang hindi ka nawalan ng pag-asa. Pero kapag namatay ng mama ko, hihiwalayan kita at paaalisin. Akin na rin ang mga bata. Ibigay mo sila sa akin. Pwede ka nang maghanap ng sarili mong gigolo pagkatapos magkaanak ka nila ulit. Ngumisi si Eliza. Hindi niya alam kung iiyak o tatawa. So itong plano mo ha, Mr. Tyrone? Nagpatuloy si Eliza na may pananakit sa puso. 10 buwan kong dinala sa sinapupunan kong 6 na batang yon. Alam mo ba kung gaano karaming torture ang pinagdaanan ko? Ang pagdadala ng 6 na bata sa isang pagkakataon ay siguradong hindi madali. Alam mo yun, ako ang nagluwal sa kanila at bilang mga sanggol. Pinadede ko silang lahat at kailangan ding magtrabaho. Nasaan ka noon, Mr. Tyrone? Pinagsikapan ko rin silang palakihin sa loob ng 6 na taon tapos gusto mo lang silang kunin mula sa akin? Paano naging patas yun? Hindi ko alam kung ano ang patas at kung ano ang hindi. Ginagawa ko lang kung anong tingin ko ay tama. Ako si Tyrone Aliman. Sabi nito at lumayo sa kanya. Nabalitaan ni Eliza na nakahain ng hapunan sa mesa at pumunta sa hapagkainan. Binilang niya ang kanyang mga anak at napagtantong nawawalang isa. Nasaan si Zoren? Tanong niya. Parang hindi magandang pakaramdam niya, Mama. Gusto na raw niya magpahinga. Sagot ni Zachary. Nag-iba kaagad ang mood ni Eliza. Titignan ko lang muna siya. Sige, kumain na kayo. Hindi po. Hihintayin po namin kayo, sabi ni Athena. Hindi na, kumain na kayo. Sasabay din ako maya-maya. Sabi niya at tinalikan si Athena sa ulo. Saka hinikayat ang iba na magpatuloy sa pagkain. Pumayag naman ang mga bata at nagsimulang kumain habang si Eliza naman ay nagsimulang maglakad papunta sa kwarto ng bata. Habang umaakyat sa hagdan, nakasalubong niya si Tyrone na pababa ng hagdan. Saan ka pupunta? Malalim ang boses niya. May sakit si Zoren, ipapacheck up ko sana siya. Huminto siya at sumagot. Agad naman tumalikod si Tyrone at naglakad ng napakabilis patungo sa kwarto ng bata. Kailangan bilisan ni Eliza ang mga hakbang para maabutan niya si Tyrone. Binuksan ni Tyrone ang pinto at nakita si Zoren na nakahiga sa kama. Ang ulo ay nasa unan. Mabilis siyang naglakad palapit sa kanya at nag-aalalang nagtanong. Zoren, ano problema? Zoren, anong nangyari? Nanghihina lang po ako pero okay lang po ako. Nilagay niyang kamay niya sa ulo niya at medyo napangiwi siya sa sakit. Masakit bang ulo mo? Tanong ni Eliza. Opo, sumasakit din pong ulo ko. Pinatong ni Tyrone ang kanyang malalaking palad sa kanyang noo at bumuntong hininga. Tinawag niya kaagad si Benji, ang kanyang personal assistant. Magpadala ka ng doktor sa bahay ko. Nang umuo si Benji, ibinaba niya rin ang tawag. Umupo si Eliza sa tabi ni Zoren at tinignan ang temperatura niya. Sorry Zoren, nagpapatawag na ng doktor ang papa mo. Dahan-dahang tumango si Zoren. Hinawakan ni Tyrone ang palad ni Zoren at nakita niya kung gaano to kainit. Kahit na halos 2 minuto na nang tinatawagan si Benji, tumawag ulit siya sa kabila at nasumagot si Benji. Sinabi niya, magpadala ka ng isa pang doktor dito. Ang tagal dumating ng isa. Okay sir, sagot ni Benji at pinatay na niya ang tawag. Isang katukang narinig sa pinto makalipas ang ilang segundo. Mabilis na naglakad si Tyrone at binuksan ang pinto. Nang lumitaw ang doktor, mabilis tong naglakad patungo sa bata at nagsimulang mag-asikaso. Excuse me, kailangan ng bata ng konting space. Tanong ng doktor, space? Gawin mo na lang ang trabaho mo at siguraduhin mong gagaling siya kung hindi. Natigilan si Tyrone dahil nandun ang bata. Ayaw ng anak niya kung paano siya magalit. Sinimulang punan agad ng doktor ang injection niya at nang ituturok sa kanya, nagsalita si Tyrone. Hindi mo malang siya tsineka para malaman ko anong mali. Anong klaseng doktor ka? Bagamat si Tyrone ay nag-aral ng economics sa universidad, alam pa rin niyang konti tungkol sa medical science. Dahil ang kanyang roommate sa university isang med student.
Professional na ako. Isang tingin lang sa bata, alam ko na kung anong problema. Aniya, pero may pagdududa pa rin si Tyrone. Habang tinuturo kanyang bata, nakatanggap si Tyrone ng tawag at nakitang galing yung kay Benji. Sinagot niya, nandito na siya. Pauwiin mo na yung pangalawang doktor. Sir, bago pa makapagsalita si Benji, binaba na niyang tawag. Gusto niyang pagtuunan ng pansin ng doktor na gumagamot sa kanyang anak. Pero muling tumunog ang kanyang telepono at nang makitang si Benji yun, galit niyang sinagot. Ano? Nasiraan ang sasakyan ng unang doktor habang nasa daan. Humihingi siya ng tawad na hindi siya makakarating sa oras dahil naghahanap pa siya ng taxi ngayon. Papunta pa rin ang pangalawang doktor. Sino kaya yang dumating, sir? Tanong ni Benji. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyrone at tinawakan ng doktor na katatapos ng iturok sa kwelyo ng kanyang anak. Sino ka? Doktor po ako, sir. May problema po ba, sir? Kalmadong tanong ng doktor na parang inosente. Anong pangalan mo? Tanong niya't mabilis na hinilan doktor ang kamay ni Tyrone at gusto nang tumakbo. Palayo pero si Tyrone ay nagpadala ng isang sipa gamit ang kanyang mahabang binti sa kanyang leeg na nagdulot sa kanya ng pagkahandusay sa sahig. Oh my gosh! Bumubula ang bibig niya. Napasigaw si Alyssa nang biglang bumubula si Zoren. Ano? Pinatay mong anak ko? Napasigaw sa galit si Tyrone. Narinig ni Benji na sa linyang nangyayari at agad na tumawag ng ambulansya. Hindi alam ni Alyssa na tumawag na si Benji ng ambulansya at kagad na tumawag ng ambulansya. Hindi pinansin ni Tyrone ng lalaking nasa sahig at kagad na binuhat si Zoren. Zoren! Zoren! Napasigaw siya sa sakit habang patuloy na bumubula ang malit na nakatikom ang bibig. Umiiyak na si Alyssa, ang ulo niya parang hinahampas ng bato. Tumatakbo si Alyssa para tawagan ng mga guard na pumunta at tumulong sa mga bata at dumating sila para kunin si Zoren mula kay Tyrone at dalhin siya sa ambulansya. Napatigil sa pagkain ng mga bata na makarinig sila ng kaguluhan mula sa silid. Nakita nilang lahat habang dinadala si Zoren at lahat sila ay nagsimulang umiyak. Tumakbo si Alyssa para salubungin ng iba pang bata at sinubukang amuin ng mga ito na magiging maayos si Zoren pero maging siya'y wala ng pag-asa dahil tsak na tinurukan siya ng laso ng peking doktor. Hindi niya napigilan ang sarili niya at habang nakikita siyang umiiyak ng mga bata ay lalo rin silang naiyak. Napanood ni Tyrone si Alyssa umiiyak kasama ang kanyang 5 anak at ang kanyang puso'y lumubog ng husto. Kahit na meron siyang 100 anak, hindi niya kayang mawala ng isa. Ang maliliit na bata ay nakatali sa kanyang kaluluwa at ang pagkawala kahit isa sa kanila ay kapareho ng pagkawala ng kanyang kaluluwa. Tumalikod siya sa galit at naglakad papasok ng kwarto, pero hindi na niya makita ang peking doktor. Tumawag siya sa head ng kanyang mga gwardya at sinabihan niyang maging alerto at dapat mahuli ang peking doktor. Gusto niyang lumabas pero sinabihan siya na instinct niya na tignan ng banyo kaya naglakad siya papunta doon. At nakita niya lalaking gumagapang sa sahig habang nasa leeg ang kamay. Parang nabaling leeg niya, hinawakan siya ni Tyrone at dinala sa kwarto. Pinagtangkaan mong patayin ng anak ko? Isang malakas na suntok ang pinukol niya sa kanyang mga ngipin dahilan para ilan ang lumabas sa kanyang bibig. Nawalan ng lakas ang lalaki habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Umupo si Tyrone sa sofa sa silid at nagtanong ng nakamamatay na tingin. Sino nagpadala sa'yo? Siyempre, bilang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, marami siyang kaaway pero kahit na may gustong pumatay sa kanyang anak. Dahil ba nakilala niya ang mga malilit na kasama niya sa isang executive meeting? Ngayon gusto na kanya mga kaaway na patayin sila? Ang kapal ng mukha mo para pumasok sa bahay ko at sa kwarto ko pa. Kung sino man ang nagpadala sa'yo, hindi nagsabi sa'yo ng buhay mo ang nakataya. Tanggapin mo man o hindi, mamamatay ka. Pero ang pag-amin ang magdedetermina kung mamamatay ka ng masakit at matagal na kamatayan o mabilis na kamatayan. Sabi ni Tyrone. Natakot ang lalaki. Sinong hindi nakakilala kay Tyrone Aliman? Nang matanggap niyang tawag ng panggap ni isang doktor at turukan ng laso ng anak ni Tyrone, gusto niyang tanggihan ng alok dahilan na uri ng lalaki na Tyrone. Ang pagpasok sa kanyang bahay katulad ng pagpasok sa lungga ng leon. Pero nang marinig niyang isang 50,000 dolyar na pabuya, tinanggap niya ito. Please, wag niyo lang idamay ang pamilya ko at sasabihin kung totoo. Lumuhod siya sinabing umiyak ng malakas. Wala ka sa posisyon para makipag-negotiate. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon o hindi na ako magtatanong pa, Aniya. Dahil sa takot sumagot siya. Mrs. Nagulat si Tyrone. Mrs. ano? Isang babae. Lahat ng mga kaaway niya ay halos mga lalaki. Sabihin mo, sigaw nito sa kanya, napagtanto ng lalaki na kung umamin siya. Ang taong nagpadala sa kanya para gawin ng trabaho ay papatayin siya at ang kanyang pamilya. Alin man sa paraan, mamamatay siya. Patayin niyo na ako. Biglang nagiba ang boses niya. Oo, pero magiging mabagal ang pagkamatay mo. Pinunit ni Tyrone ang kanyang mga damit at tinawag ang kanyang bantay para dalan siya ng kutsilyo.
Ipapakita ko sa'yo kung anong itsura ng bituka mo, atay at ang baga mo. Mabilis na lumitaw ang kanyang gwardya na may dalang kutsilyo at nang mahawakan niya to. Tinaas niya ang kanyang kamay para mapunit ang kanyang tiyan pero pumasok ang mga pulis. Please, Mr. Tyrone, huwag mo ilagay sa kamay mong paghatol. Kami nang bahala dyan. Huminto si Tyrone at tumingin sa mga pulis. Kung mamamatay ang anak ko, hindi ko lang siya papatayin gamit ng mga kamay ko. Susunugin ko pati ang estasyon niyo at papatayin ko kayong lahat. Pananakot niya sa pulis. Lumapit sa kanyang pulis at kinuha ang kutsilyo sa kanyang kamay. At sa hinilang lalaki. Nag-walk out si Tyrone at dumiretso sa ospital na kinaroroonan ng kanyang anak. Nakita niya mula sa labas ng theater room na naka-oxygen ang kanyang anak at mahinang pulso. May lungkot sa puso niya at halos umiyak. Napupuno siya ng pot at sakit sa katawan na halos mabulunan siya sa kamatayan. Hindi siya pinayagang makapasok sa theater room. Tumayo siya ng mahalika kasamang 5 niyang bantay sa likod niya kasamang si Benji. Baka sa mukha nilang lungkot, si Zorin na isang mumunting bata, hindi siya pwedeng mamatay ng ganito. Isang inosenteng batang lalaki hindi pa nagsisimula sa buhay. Gustong pumunta ni Alyssa sa ospital pero nagbigay na ng utos si Tyrone na huwag siyang palabasin ng mga gwardya. Bumalik si Alyssa matapos tanggihan ng pagkakataong pumunta sa ospital para makita ang kanyang anak. Ito ay dahil alam ni Tyrone na malalaman ng mundo na siyang ina ng kanyang anak. Pwede niyang ibunyag ang kanyang mga anak dahil sila ang makakasama niya habang buhay pero hindi ang kanilang ina. Hiniwalayan niya rin ang nanay nila sa loob ng ilang buwan. Sinubukan ni Alyssa na ipagpatuloy ang pagkain ng mga bata pero tumanggi silang lahat na kumain sa dahilang hindi sila kakain hanggat hindi nila nakikita si Zorin. Gaano man siya sinubukang pasayahin ng mga bata, lahat sila'y mukhang malungkot. Tila tinatakasan ng sigla, dinala silang lahat sa silid para aliwin. Habang umasang babalik si Tyrone na may dalang magandang balita. Labi siyang nanlumo ang katotohanan na meron siyang 6 na anak ay hindi nangangahulugan, na pwede niyang mawala ang isa't hindi maramdamang nawala ang lahat sa kanya. Ayaw na niyang isipin ang sakit. Pero sino sa mundong posibleng magtatangkang patayin ang kanyang mga anak? Hindi man lang ba sila natatakot kay Tyrone Aliman? Ang isang lalaking tulad ni Tyrone Aliman siguradong maraming kaaway. Pero kahit siya may mga kaaway, tulad ng nalaman niyang sinusubukan siyang patayin ng kanyang stepsister at ang masamay hindi niya alam kung bakit. Habang tahimik pero malungkot na nakaupo kasama ang kanyang mga anak, may kumatok sa kanyang pinto at mabilis siyang umalis sa kanyang pagkakaupo at naglakad patungo sa pinto. Tinuon din ng mga batang tingin sa pintong tila naghihintay ng resulta. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya kasambahay at sinabi niya, "Sabi po ni Mr. Tyrone kanina ka pa niya tinatawagan pero hindi niya sinasagot." "Oh nako, mabilis na tumakbo si Alyssa patungo sa hapagkainan. Nakalimutan niya ang kanyang telepono doon. Kinuha niya ito at nakita ang tawag ni Tyrone sa kanyang telepono. Agad niya ito sinagot. Kamusta siya? Lumalaban siya pero huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko uuwi siya ng buhay at masigla," sabi ni Tyrone habang umiyak si Alyssa. Kahit na parang wala namang kapangyarihan si Tyrone para buhayin ng bata. "Please, iuwi mo na siya ng buhay," pakiusap ni Alyssa sa gitna ng kanyang mga luha. Ilang sandali pa bago sumagot si Tyrone. "Okay." Tapos ng tawag, bumaba pa ang pulso ng bata at lumundag ang puso ni Tyrone. Kitang takot sa mga gwardya sa likod niya, maging ang mga nurse at doktor sa loob ng theater room, ay biglang ginagawang lahat para buhayin ng bata. Bumaba ang pulso ni Zorin hanggang sa umabot sa 0. Agad na pumutok ang puso ni Tyrone, kinuyom niyang kanyang mga kuko sa loob ng kanyang kamay. Habang umuungol sa galit, "Anak ko!" Pumasok siya sa loob ng theater room at nakita niyang batang lalaki na ngayon ay tumigil na sa paghinga. Anong sasabihin niya kay Alyssa? Nangako siya sa kanyang ilang minutong makalipas na iuwi niya itong buhay at ngayon ito. "Zorin, gumising ka. Wala ka pang natutupad sa mga pangarap sa mundo, hindi ka pa pwedeng mawala." Hinawakan niyang braso ng malilit na bata at napaungol sa sakit. Pinilit ng mga nurse na huwag umiyak pero imposible. May luha sila sa kanilang mga muka at mga gwardya na nakasandal sa transparent na salamin na nagpoprotekta sa theater room ay nakaramdam ng sobrang lungkot at kalmado. Dumating ang tawag ni Alyssa sa kanyang telepono at hinigpitan ni Tyrone ang kanyang kamay sa kanyang telepono. Paano niya sasabihin sa kanyang patay na si Zorin? Hindi niya ito sinagot pero nang matapos ang tawag ay muling tumawag si Alyssa. Parang hindi siya masyadong mag-alala, sinagot niya to. "Kamusta siya?" Tumingin si Tyrone kay Zorin at sumagot. "Buhay siya." "Buhay?" Sumigaw si Alyssa sa telepono. "Ayos na ba siya?" Natahimik si Tyrone at tumingin kay Zorin. Tinanong niya ang maliit na bata. "Zorin, ayos ka na hindi ba?" Pero hindi tumugon ng maliit. "Zorin, sagutin mong mama mo." Tinatanong niya kung okay ka lang ngayon. Malungkot at masakit na tanong ni Tyrone pero nakapikit pa rin ang munti nitong mga mata. Patay na ba talaga siya? Bakit hindi siya sumasagot? Tanong ni Alyssa na natatakot sa nangyayari.
Zoren, sagutin mong mama mo, sabi ni Tyrone at kagad na napuno ang kanyang mga mata ng luha. Biglang tumunog ang machine, lumingon si Tyrone para tingnan ng makina at nakitang tumibok ito. Halos lumuwa ang mga mata sa gulat. Zoren, tuwang-tuwang sigaw niya at nagmulat ng matang batang maliit sa kangumiti. Nasaan ang mami ko? Binigyan ni Tyrone ng telepono sa kanya at tumalikod sa kanya. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at nakapikit ang kanyang mga mata. Napakasaya at nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagpapanumbalik ng buhay ng kanyang anak. Zoren? Zoren, ikaw ba yan? Tanong ni Eliza. Opo, Mami. Nasaan ka po? O Diyos ko. Nakilala ni Eliza ang boses niya at alam niyang anak niya to. Zoren, ikaw nga. Nasa bahay ako. Pwede mo bang sabihin sa daddy mo na umuwi na kayo? Opo, Mami. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Sabi ni Zoren na tinawag siya. Daddy! Nilingon siya ni Tyrone at kinuha ang telepono. Wala sa kanya pero natapos ng tawag. Binuhat niyang maliit na bata sa kanyang mga bisig. Diretso sa kanyang kotse at umupo kasama siya sa backseat ng kotse habang sila'y sinamahan pabalik sa kanyang mansyon. Ngayon ay kailangan niya maging mas maingat. Una, binaril ng isang tao si Eliza sa balikat at ngayon, sinubukan nilang kunin ang kanyang anak. Tumawag siya kay Benji at nagutos. Kailangan ko malaman ang mga taong nagpadala sa peking doktor na yon. Babalikan kita sa loob ng 48 hours, sir. Sabi ni Benji at ibinabana niya ang tawag. Sino nga kayang taong nagutos para patayin ang anak ni Eliza? Ano ang gagawin ni Tyrone kapag nalaman ang taong nasa likod nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.